So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Cyclemar Baliwag branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong Kymco Like 150i. So sulit nga ba ganitong motorcycle? Alamin natin yan. Walk around na natin yan at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Para at least meron kayong idea sa mga kukuha ng ganito. So umpisa na natin yung walk around or umpisa na natin yung vlog ngayong araw na to. Ayos na ayos yan. I shoot my shot like Michael. Jordan to the top, here I go. Winning on like a maestro. Never gonna stop, no I won't. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top, here I go. To be the best, need to learn some lessons. So ayun nga, nandito ulit tayo sa may Cyclemar Baliwag branch para sa itong motorcycle na to, no. At least may ikutan na natin yung mga ganitong motorcycle ng Kymco kasi bihira nating makita yung mga ganitong motorcycle kasi nga bihira lang din dito ang may Kymco na motorcycle. So at least itong si Cyclemar, meron pala silang mga ganitong motorcycle. So baka madalas tayo rito, no? So welcome sa ating YouTube channel, itong si Cyclemar. So ikutan na natin itong Kymco Like 150i. Baka ito na yung hanap nyo, di ba? Puntahan nyo na lang dito. So ito nga, sa kanyang headlight, alam naman natin na ito yung mga classic bike or classic scooter na talagang trending ngayon. Ito yung mga talagang parang akala mo naka-Vespa ka. Pero itong si Kymco, binigyan kayo ng magandang deal, sulit na specs, and talagang sulit sa design. Okay? So hindi man kayo naka-Vespa, pero naka-Kymco kayo na solid, quality, at alam nyo nang tatagal sa inyo, di ba? Sa design at sa looks, talagang excited din akong ikutan to eh. Okay? So ayun na nga, dami kong daldal. So sa kanyang headlight is modern classic tayo rito. Naka-LED na rin yan. Meron tayong chrome sa kanyang loob. Oh. Ayan, yung paligid niya, naka-chrome siya. And meron din siya dito sa taas. Ayan, paikot. Naka-chrome din siya. And then, yung design dito sa kanyang headlight. Ayan, yung cover. Meron siya mga lining. Ganda. Oh. May mga pa-curve din na design yan. And pagbaba natin, pansin din natin na meron din tayo ritong chrome. Ayan, hanggang dun. Okay, hanggang dun sa side na yon. So, may Kymco na logo and then may emblem na like. Ayan, hanggang doon. Ang premium talaga nung itsura kapag naka-emblem. So, pagbaba natin, meron tayo ritong signal light na LED na rin yan. So, malaki yung signal light. Visible siya sa side and dito sa harap, 'di ba? And dito naman sa side or sa harap na to, dito sa harap natin, meron din siyang chrome design and then open part naman yan. And ang laki ng kanyang fender or front fender dito, ang laki, ang bulky. And then, hindi siya yung mukhang malutong. Pag kinatok mo naman yan, malalaman mo naman eh. So, naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayong reflector side by side. Ang ganda rin ng kanyang forks. Meron siyang parang glitter effect, diba? Tapos, yung mugs niya, ang ganda rin ng design. So, ang size nga pala nito ay 110, 70 by 12. Tubeless na rin ang tires niya. So, ito yung tsura. Ganda rin ng design eh, no? So, dito naman is naka single disc brake, naka Kymco, dual path caliper tayo rito. Ang mugs nga pala niya, parang may design siya na pinagtabasan. Dito naman sa side, meron tayong gulay board dito. Ayan. Ang lawak din. So may extension din tayo para doon sa ating paa. Pwede tayo naka-cruiser position, regular position, and then pag tinatch mo to, para siyang goma. Ayan, hindi siya madulas dito. So meron akong na-discover. Hinahanap ko kanina kung nasaan yung gas tank. Pag press mo pala to or tinaas mo, lilitaw siya. Ayan siya, 'di ba? Ayan, may susian siya rito. Ayan. So yan po yung gas tank niya kung naghahanap kayo kung nasaan. So, nasa ilalim siya. And meron din tayo ritong 150i ABS. Naka-dual ABS nga pala to. 150cc. Tapos naka
dual ABS siya. Saan ka pa, 'di ba? Kimco 'yan eh. Ito naman meron siyang push. So para ma-open niyo yung compartment, push nyo lang 'to. And then bababa na 'yan. Pwede na kayo maglagay dito ng mga papers, barya, pwede. Tapos yan yung itsura niya. Maluwag din, pwede kayo maglagay ng cellphone. Diba kahit pa paano meron tayong compartment. So ganyan lang siya, push nyo lang din para magsara siya. Pero take note, huwag kayong mag-iiwan ng importanteng gamit dito, lalo na kapag nasa parking tayo kasi wala siyang lock. Yun lang naman. Sa kanyang ignition, meron tayong shutter lock dito. And then yung susian niya, and susi pa rin naman to. Wala pa naman ako nakitang keyless neto. So FYI nyo na lang ako kapag meron. Handlebar is naka-upright position tayo rito. Ang ganda ng design eh. Gandang-ganda ako sa looks dito. Tapos kapag sinakyan natin siya, talaga alam mo yung naka-classic scooter bike tayo. Ayos, diba? So, ayan nga, meron tayo ritong digital and analog na combination. Ayan yung itsura. Okay? Ang liit ng digital nyo. So, dito sa side, signal light. Naka-high beam. Ano to, service? Ay, nakalagay dito service. Hindi ko sure kung ano ibig sabihin niya pag nag-blink siya. And then, engine check, ABS. Ito naman yung speedometer. Hindi ko sure kung ano yung makikita natin dito sa digital. So, hindi kasi ito naka-activate eh. So, meron dito adjust, mode. Ayan. So, itong motorcycle ay naka-automatic on na kapag nag-start tayo ng makina. So, dito ay electric starter lang. Yung lever natin dito, medyo manipis yung part na to. Pero smooth naman dyan. Kakaiba din yung design ng ating grip. Kita nyo ba? Ayan yung grip natin. Medyo kakaiba lang din. And then, sa kanyang bar end, pwede tayong maglagay dito ng mga accessories na pwede nating mabili sa aftermarket. So, sa throttle niya, sobrang babaw din. You know, sobrang babaw, boy. And dito naman sa side, yung kanyang lever. Rear brake, smooth lang din. May flasher din tayo rito. High and low. Signal light. Busina. Ayan. So, pagbaba naman natin, yung ating upuan, maganda rin yung kanyang leather na ginamit. Sobrang premium ng itsura niya. Kita niyo ba? Ay mag-focus ng ano ko eh. Ayan, may mga stitches din. May mga stitches para siyang two-tone. Iba yung touch dito, iba rin yung touch dito. Yung kapal ng foam, sobrang kapal hanggang dito sa ating OBR. And then, compartment, meron tayong compartment. Meron tayong helmet hook dito. And nandito yung ating side mirror, user manual, yung kanyang battery. Ayan, so basic tools meron tayo rito. Tsaka luwag oh. Yung kanyang battery nandito. Yung kanyang grab bar, ayan yung itsura. So isang assembly lang siya, no? Pero solid yan. Okay, ayan yung itsura. Pero karamihan din kasi naglalagay sila ng top box dito. Para at least cute tingnan, diba? Parang dun kasi talaga siya gawa eh. And then, kita nyo yung side dito. Ayan, may Kimco nga rin pala dito sa kanyang bracket. Okay, yung touch naman dito, matte finish. And yung ating foot pegs para sa angkas, yan ang itsura natin. Okay, metal naman yan, solid. Mukhang matibay naman, tsaka makapal yung metal. Okay, hindi siya basta-basta mahuhugot. Pipress nyo muna siya. Okay, and then pagbalik, ganun din. Ayan, ganun lang siya. So, naka-air-cool tayo rito. And wala namang problema yun, 150cc, naka-air-cool. Diba? Wala naman akong nabalitaan na nag-overheat yung naka-air-cooled. Madalas pa nga yung naka-liquid cooled pa yung mag-overheat eh. Ang laki din ng emblem para dito sa like. Ayan o, ang laki o, ang premium, diba? Napakaganda ng design dito, napaka-minimalist lang. Ang ganda ng kulay niya, para siyang candy, parang gusto siyang kainin. Kinain yung motor eh. Ayan, meron din tayo rito mudguard. Ayan, tire hugger, mga ganon. Tapos, naka-dual shock tayo rito, adjustable. Naka-dual pot caliper tayo rito. Na Kimco rin yung kanyang brand. And naka-disc brake din tayo dito sa likod. Ang size naman dito sa likod ay, ang size niya ay 130/70 by 12. Tubeless na rin yan. So sa taillight niya, talagang kakaiba yung itsura ng isang to. Ayan yung itsura niya. Unique style din yung kanyang taillight. Signal light niya, ito LED rin yan. So, ito yung pinaka-park light and tail light. Ayan. So, plate light, meron din tayo rito. Malapad yung ating lagayan ng plate. Ayan. So, may reflector din dito sa baba.
So, wala tayong kickstart dito para sa kanyang panggilid or sa CVT niya. Ang laki din ng CVT, ano? Yung filter, ang laki din. Tapos may Kymco rin tayo rito. Sa ibaba, ayan, kita nyo ba? Okay, so sa kanyang side stand, wala tayong kill switch dito. Pero sana lagyan, or kung mali ako, kung meron man siya, pero sana meron siya if wala, okay? Gulo eh, no? So, ayun na nga, sakyan natin itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5 to nakagaya ko, ang ganitong motorcycle. Itong Kymco Like 150i ABS. Alright. I shoot my shot like Michael. Jordan to the top and right go, I go. Winning on like a maestro. Never gonna stop, no I won't. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top and right go, I go. To be the best, need to learn some lessons. To be the best, you can't second guess it. You need. Alright. So, unang upo para dito sa Kymco Like 150i. Side stand muna natin bago natin siya sakyan. Check natin kung sulit ba siyang side stand sa mga alanganing lugar, no? Ayan. Ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. Maganda rin yung tindig niya. Mukhang hindi siya alanganin na side stand, no? So, 5 to ang aking height. Try natin sakyan. Abot ko kaya to? Tano ko kasi hindi abot eh. Uy, abot natin. Tapos ang gaan ng motorcycle kapag naitayo nyo na. Pwede pa tayong umusad dahil maluwag pa to. At yung itsura natin dito kapag naitaas natin to, no? Kapag naka-rides tayo, ganyan ang itsura niya. Yung kanyang extension ng paa. Wait lang, side stand natin. Ganito yung itsura natin. So, ganyan. Tapos, extension ng paa. Ayan, oh. Pag medyo tamad na tamad tayo, ayan, para tayo nakahiga or nakaupo sa sofa, di ba? So, ganyan ang itsura natin. Okay? So, mahaba pa or malaki pa yung legroom. Ayan. Siguro sa mga matatangkad, pwede pa to. Pero para sa akin, ayan. Yung kanyang turning radius, malawak din. Okay? Ayan yung itsura niya. Okay? Yung shock, medyo natitigasan ako sa shock. Ayan. So, ganyan na yung tsura niya. Medyo natitigasan ako sa shock sa harap. Pero sa likod, tingnan niya naman, oh. Diba? Napakalambot. Diba? So, sana makapag-test ride din tayo sa mga ganitong motorcycle ni Kymco. Baka naman, Kymco, makaya-test ride natin, ma-share natin sa mga viewer kung gaano nga ba kaganda ang Kymco Like 150i ABS. So, ayun na nga, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang sa may Cyclemar Baliwag branch or any Cyclemar branch dyan sa malapit sa lugar na. So, ayos siya. Center stand natin. Hindi naman natin kakalimutan yan. Mahirap pa siya yung center stand? No. Ayan. Madali lang, diba? Ayos. So, yun nga mga best, no? Para sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang cash na ganitong motorcycle, itong Kymco Like 150i, ito ay nagkakahalaga ng 134,000 at additional 2,000 para sa full cash niya or may ka-cash out niya na siya. And yun kasi yung additional sa mga, alam ko sa registro, yung additional na yun. Pero yun nga, para dun sa mga magtatanong kung available din sila ng installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ayos yan, di ba? So, yun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael. Jordan to the top and right go, I go.